Ang palabas ay nagsisimula sa isang malaking laro ng football noong 1958, ang FIFA World Cup. Ito ay Brazil laban sa USSR at mayroong napakaraming tao, lahat ay nasa sabik para sa laban. Ngunit ang mga komentarista ay hindi mabait at kanilang minaliit ang estilo ng paglalaro ng Brazil. Samantala sa locker room ng Brazil kung saan si Pelé ang pinakabatang manlalaro sa World Cup. Kasunod nito pagkatapos ang eksena ay lumipat 8 taon na ang nakakaraan kung saan nakikita ang isang grupo ng mga bata na naglilinis ng sapatos at sabik na maglaro ng football. Dahil sa hindi magandang kondisyon ng pamumuhay, ang mga kabataan ay hindi magkaroon ng tunay na bola upang paglaruan. Bilang isang resulta ay nagnakaw sila ng ilang mga damit mula sa kanilang kapitbahayan at inilagay ang mga ito sa mga medyas upang bumuo ng isang bola. Sa lalong madaling panahon ng laro ay nagsimula gamit ang sariling gawa na bola. Sinisipa ito mula sa bubong patungo sa bubong na hindi ito hinayaang lumapag sa lupa. Kahit na sa sobrang bigat ng bola ay madali at eleganteng nilalaro ito ng mga bata. Ngunit nagtapos ang laro sa isang maduming puddle. Mamaya isa sa mga bata na naglalaro ng football, si Deco ay gumawa ng kwento sa kanyang ina na nahulog siya sa ilog habang naglalakad pauwi ng kanyang nakababatang kapatid na si Zoka. Ngunit sa huli ay sinabi ni Zoka na naglaro siya ng football. Ang ina ay tutol sa kanila sa paglalaro ng football. Kaya bilang parusa ay pinagbawalan niya silang makinig sa World Cup. Sa sumunod na eksena ang ama ni Deco at ilang iba pang mga lalaki ay nasa isang bar na nakikinig ng football sa radyo. Ito ang huling laban ng 1950 FIFA World Cup sa pagitan ng Brazil at Uruguay. Talagang umaasa ang lahat na mananalo ang Brazil. Ang mga bata ay nakikita rin sa sirang bubong ng bar at sinusubukang makakuha ng mga update sa laro. Ngunit ang mga bagay ay nakakalungkot dahil natalo ang Brazil at nagsimulang umiyak ang ama ni Deco. Habang papalabas siya ng bar nakasalubong niya si Deco na nakitang masama ang loob ng kanyang ama at nangako si Deco na mananalo sa World Cup balang araw para ipagmalaki siya. Sa sumunod na araw dinala si Deco ng ina sa kanyang trabaho sa isang malaking mansyon para tumulong sa paglilinis ng mga sahig. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kung paano nasira ang mga pangarap ng kanyang ama sa football matapos siyang masugatan. Dahil natatakot din ang kanyang ina na masaktan din si Deco. Kaya naman ayaw niyang maglaro siya ng football. Sa sandaling lumabas siya ng kusina ay may dumating na grupo ng mga rich boy at sinimulan ang pakikipag-usap tungkol sa isang paparating na paligsahan. Binanggit nila na ang isang sikat na football manager na si Waldemar pupunta doon para maghanap ng mga manlalaro sa football. Sinubukan ni Deco na makisali sa usapan at binanggit ang lokal na manlalaro ng football na si Bailey. Ngunit nagkamali siya sa pagsasabi at sinabi na niyang Pelé, imbis na Bailey. Ang iba pang mga lalaki ay kinukutsa siya at sinimulan siyang asarin sa pangalang Pelé. Bago umalis si Deco ay kinuha ang dyaryo na dala ng mga lalaki. Tinipon ni Deco ang kanyang koponan upang maglaro sa torneo. Gayunpaman ipinaalala sa kanya ng kanyang kapatid ang kanyang pangako na maglilinis ng sapatos ngayon. Sa kabila nito ay nananatiling persigido si Deco, nilalapitan nila ang mga organizer upang isali ang kanilang mga sarili sa paligsahan. Noong una ay nahihirapan silang gumamit ng tunay na bola na kung saan ay marami mas magaan, kumpara sa kanilang sariling gawang bola. Subalit sa kalaunan ay nagsimulang umangkop ang koponan sa mga bagong kondisyon na gumawa sila ng isang DIY na uniforme mula sa mga bedsheets. Mukha silang mahirap at walang maayos na football kit. Si Deco at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapakita ng mga kahangahangang kasanayan na higit sa lahat ng iba pang koponan sa torneo. Umabanti sila sa finals kung saan makakaharap nila ang parehong grupo ng mga batang lalaki na dati nang nangungutya kay Deco sa pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Ang mga batang ito ay mas matanda at mas mahusay. Nangungutya sila sa koponan ni Deco na may palayaw na team na walang sapatos. Dahil naglalaro sila ng walang maayos na football boots. Ang insultong ito ay nagudyok sa koponan ni Deco na gawin ang pagkuha ng mga sapatos bilang kanilang pangunahing prioridad para sa susunod na laro. Upang pandohan ang kanilang plano, ang grupo ay nagpasya magnakaw ng mani para ibenta para sa pera pambili ng second-hand na sapatos. Gayunpaman halos mabigo ang kanilang aksyon nang makita sila ng mover sa akto at hinabol sila. Sa kabila ng malapit na tawag ay nagawang makatakas ni Deco at ng kanyang mga kaibigan. Matapos mag-ihaw ng mani na naabot nila sa merkado upang makaakit ng mas maraming customer. Nag-aalok sila ng libreng linas ng sapatos para sa pagbili ng 2 pakete ng mani. Habang ang grupo ay nagbebenta ng mani sa publiko, dumating ang finalist group ng mga boys at sinimulan silang insultuhan muli. Nagalit si Deco sa mga pang-iinsulto nila at binatukan ang leader na nagresulta sa away ng 2 grupo. Napagmasdan ito ng ama ni Deco, pero hindi nakialam. Sa bahay kinumpronta siya ng nanay ni Deco tungkol sa mga pasa. Kung saan siya ay nagsinungaling na binugbog siya ng kanyang guro. Nagalit ang kanyang ina sa guro at handa siyang bumisita sa paaralan bukas para kausapin ang kanyang guro.
Upang matulungan ng ama ang kanyang anak, nagboluntaryo na siya na ang makipag-usap sa guro. Kinabukasan nang umalis ang ina para papuntang trabaho. Dinala si Deco ng kanyang ama sa paligsahan at habang nasa daan ay tinanong siya kung bakit siya nag-aaway. Nang malaman na kinukutya siya ng mga lalaki, sinabi sa kanya ng ama na kung gusto niyang maglaro ng profesional hindi niya ikakahiya kung sino siya. Alam na ang kanyang ama ay nasa kanyang tabi, naging masaya si Deco. Sa wakas ay dumating ang araw ng laro, napansin ni Deco na ang isa sa kanyang mga kaibigan ay hindi nakasuot ng salamin dahil natatakot na tawaging apat na mata. Ang isa pang kaibigan ay nagsusuot ng sombrero para itago ang mahaba niyang buhok. May dalang second-hand boots ang chubby boy, pero mukhang napakalaki ng mga ito para sa kanilang sukat. Ngunit tinawag ng announcer ang team ni Deco na walang sapatos at tinutukoy ang kanilang kapitan bilang Pele. Nagalit si Deco, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kasamahan. Ipinakilala rin ng announcer ang kanilang star guest sa madla na si Waldemar na nag-scouting para sa Santos Football Club. Ang hindi angkop na bota ay humahadlang kay Deco at sa bilis ng kanyang koponan. Ang kalaban na koponan ay umi-score at dinala ang score sa 6-0. Si Deco at ang kanyang koponan ay wala ng pag-asa sa sitwasyon at galit na galit sa mga kalaban tungkol sa kanilang maling laro. Dahil sa galit, nais ni Deco na atakihin ang kalaban na tumawag sa kanya na Pele. Ngunit huminto pagkatapos mapansin ang kanyang ama sa gitna ng mga manonood. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama tungkol sa hindi pagkahiya sa kung sino siya. Nagpasya siyang itapon ang hindi komportable na mga sapatos at maglaro tulad ng ginagawa nila sa kanilang mga lansangan. Pagkatapos makuha ang bola, mahusay na nagmamanyobra sa paligid ng mga kalaban, ginulat niya ang karamihan sa kanyang mga kahangahangang galaw at nakai-score. Dahil sa kanyang mga galaw, nabuhayan ang kanyang kupunan. At ipapakita nila na wala dapat silang ikahiya. Naglaro sila ng kanilang mga kasanayan. At nagsimulang mangibabaw ang koponan ni Deco na iniwan ang kalabang koponan na walang magawa. Ang bawat isa sa mga kasamahan ni Deco ay namamahala upang mag-dribble sa kanilang mga kalaban at maka-score, at dinala ang score sa 6-5. Nakalulungkot na natapos ang laban at ang koponan ni Deco ay natalo. Gayunpaman, ang karamihan ay humanga sa kanilang mapang-akit na pagganap at sinimulan ang pagbigkas ng pangalang Pele. Ang photographer sa dyaryo ay kumukuha ng larawan ng mga walang sapatos at iniabot ni Waldemar ang kanyang business card sa ama ni Deco. Nakita nila ang mga lalaking ninakawan nila ng mani noong isang araw at hinabol sila na nagudyok sa mga lalaki na tumakas patungo sa kagubatan. Ang isa sa mga kaibigan ni Deco ay nahulog at si Deco ay nagmamadaling bumalik upang tulungan siya. Pumasok siya sa isang maliit na butas sa lupa upang magtago. Habang naghihintay sila, pinasigla siya ng kaibigan ni Deco na nagsasabing kaya ni Deco takasan ang mga slums gamit ang kanyang mga kasanayan. Nang biglang umulan, dahilan ng pagguho ng lupa, nagawa ni Deco na makatakas sa butas, ngunit ang kanyang kaibigan ay nakulong. Si Deco na desperadong tumawag para sa tulong at ang mga lalaki ay narinig ang kanyang mga iyak. Ngunit ang trahedya ay hindi nila nailigtas ang bata. Si Deco ay bumalik sa bahay at umiiyak sa harap ng kanyang ina na sinisisi sa kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ikinwento niya sa kanya ang lahat ng tournament at laban at ang pagnanakaw. Ipinangako niya na hindi na siya muling maglalaro ng football. Hiniling ng ina sa kanyang asawa na dalhin si Deco sa kanyang trabaho kinabukasan. Kinabukasan ay dinala si Deco ng kanyang ama sa kanyang pinagtatrabahuan. Ginagawa nila ang pinakamaruming trabaho sa isang hospital tulad ng naglilinis ng mga palikuran. Lubhang nanlulumo si Deco na naglalayong makagambala sa kanya mula sa trahedya ng kanyang kaibigan. Sinubukan ng ama na pasayahin si Deco sa pamamagitan ng pagpapakita ng ilan sa kanyang mga kasanayan habang naglalaro siya ng mangga. Sinabi niya kay Deco na noong bata pa siya ay gumamit siya ng berdeng mangga para sa pagsasanay. Hindi siya pinapansin ni Deco dahil sa kanyang pangako sa kanyang ina. Tumanggi si Deco na sumama sa kanyang mga kaibigan sa paglalaro ng football. Itinapon pa niya ang dyaryo na may larawan nila. Napansin ng kanyang ina na wala ng saya ang mga mata ni Deco. Isang araw sinubukan ng ama ang mag-shot ng mangga sa basurahan, ngunit tila nabigo siya. Hindi napigilan ni Deco ang pag-shot ng mangga sa lalagyanan ng kanyang ama. Pagkatapos ay ibinunyag ng kanyang ama na nagkukunwari lang siya sa pamamagitan ng pag-shot ng mangga sa pinakamalayong basurahan. Sinimulan ng ama na turuan si Deco ng kanyang mga kasanayan hanggang sa makalipas ang ilang taon at si Deco ay 15 taong gulang na ngayon. Madali niyang hinahawakan ang mangga nang mapansin siya ng kanyang ina na nagsasanay kasama ang kanyang ama. Ngunit nagpasya siyang huwag makialam. Habang nag-iisip tungkol dito buong gabi at nagpasya na tawagan ang football scout. Dinadala niya sa lalaki upang obserbahan ang pagsasanay ni Deco mula sa malayo. Nang umuwi si Deco sa bahay, nagulat siya nang makita si Waldemar sa loob ng kanyang tahanan na naghihintay sa kanya. Iminungkahi ni Waldemar na sumali si Deco sa mga pagsubok ng lokal na football club. Nagpaalam si Deco sa kanyang pamilya at naglalakbay sa Santos.
Sa susunod na eksena si Deco ay nakikilahok sa isang tryout session para sa profesional na koponan ng football sa Santos. Sinabihan ng coach ang mga mag-aaral na kalimutan ang tungkol sa kanilang primitive na estilo na nilalaro nila sa bahay, upang makabisado ang mga diskarte ng pinakamahusay na mga koponan sa Europa. Pinagalitan niya si Deco para sa pananatili sa kanyang karaniwang estilo. Pagkatapos ng sesyon ng pagsubok, ang mga bata ay nagtitipon sa isang gusali upang malaman kung sino ang mananatili sa koponan. Pagkatapos ay hibitin ang listahan para sa youth team kung saan nahanap ni Deco ang kanyang pangalan at ang kanyang pagsasanay ay nagsimula na. Si Deco ay kailangang matutunang muli kung paano ang isang sipa ng football gamit ang side flip technique. Pagkatapos ng pagsasanay sa bawat araw, ipinapakita sa kanila ng coach ang mga football match at binibigyang diin na ang Brazil ay natalo ng marami sa mga laban nito dahil sa primitive na estilo ng paglalaro ng mga manlalaro ng football. Sa gabi ay napagmasdan ni Waldemar ang desperadong pagtatangka ni Deco na makabisado ang bagong pamamaraan. Ngunit ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. Sa susunod na eksena ay nagpapakitang si Deco ay nagtatangkang mag-shoot, ngunit nabigo siya. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan na inis dahil hindi siya nakakuha ng goal. Sa gabi hindi niya napigilan ang kanyang mga luha na pinapanood ni Waldemar si Deco na papaalis sa kampo dala ang kanyang malita. Nakita niya si Deco sa isang estasyon ng tren at nilapitan siya. Si Deco ay sumagot na pakiramdam niya hindi siya tinatanggap sa academy dahil sa kanyang laro football at hindi siya gusto ng coach. Sinabi niya sa kanya ang kwento ng kanyang estilo. Noong simula ng ika-16 na siglo, dumating ang mga Portuges sa Brazil kasama ang mga aliping Aprikano. Maraming mga Aprikano ang tumakas sa kagubatan upang protektahan ang kanilang sarili. Nilikha nila ang Jenga ang pundasyon ng Capoeira. Noong inalis ang pang-aalipin, ipinagbawal ang capoeira. Nakita ng mga tao na ang football bilang isang perpektong paraan upang magsanay ng Jenga nang hindi inaaresto. Ito ay umunlad sa paglipas ng panahon at naging bahagi ng Brazil. Gayunpaman noong 1950 World Cup marami ang naniniwala na ang estilong Jenga ang dahilan ng pagkatalo ng Brazil. Si Waldemar sinabi na ang Jenga ay bahagi ni Deco at maipapakita niya sa buong mundo kung sino talaga siya. Nang umalis si Waldemar dumating ang tren, si Deco ay nagpasya na manatili. Kinabukasan sa panahon ng laban, ginawa ni Deco ang masamang galaw na nakakadismaya sa kanyang sarili. At sa kanyang coach, na parang desperado na, naalala niya ang pagsasanay kasama ang kanyang ama gamit ang mga mangga. At napansin niya si Waldemar na sumusuporta sa kanya. Kaya nagpasya si Deco na maglaro sa kanyang sariling estilo pag-dribble ng bola. Nang walang kahirap-hirap na lumampas siya sa mga kalaban. Hindi niya pinansin ang mga kahilingan ng coach na huminto. Sa kalaunan ay sumipa siya ng bola sa himpapawid na parang nag-ensayo sa bunga ng mangga. At nakakuha siya ng magandang puntos. Ang kanyang mga kasamahan sa koponan at ang mga kalaban ay bumati sa kanya para sa isang goal. Tinawag siya ng coach at tinanong kung ano ang kanyang ginawa. Si Deco ay nang patuloy na nakakasilaw sa pag-score ng 4 na goal sa laban. Nakakakuha siya ng atensyon mula sa mga pahayagan. Sa kabila ng pagiging pinakabatang manlalaro sa koponan nagsimula siyang bumuo ng isang reputasyon para sa kanyang sarili. Samantala ang kanyang ama ay nakikinig sa bawat laro na buong pagmamalaki para sa mga nagawa ng kanyang anak. Isang gabi pinagmamasdan ni Waldemar si Deco na nagsasanay ng mga shoot gamit ang kanyang lumang pamamaraan. Nagulat siya nang makitang nabigo si Deco na maka-score ng goal. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na sinadya ni Deco ang pagtama sa crossbar gamit ang lahat ng mga bola. Sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng mga bagong listahan ng mga manlalaro ay nakasabit sa dingding. Hindi magawa ni Deco na mahanap ang kanyang pangalan dito. Ngunit lumalabas na siya ay na-promote mula sa junior team patungo sa pro team. Maglalaro sila sa mga koponan sa buong bansa. Ngayon maraming tao ang pumupunta sa kanyang mga laban na sabik na makita kung paano ang 15 taong gulang ay naglalaro sa kanyang mahiwagang estilo. Isang araw ang kanyang ina ay nakatanggap ng isang parcel ngunit hindi siya nag-order ng anuman. Lumabas na nagpasya si Deco na bumisita sa kanyang tahanan na may dalang ilang mga regalo kabilang ang isang kalan. Binibigyan niya ang kanyang ama ng isang portable na radyo upang siya ay makinig sa kanyang mga laro. Ang mga kapatid ni Deco ay nagmumungkahi na makinig sa mga imbitasyon ng Brazilian team bukas. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanilang ina, na dapat ay nasa paaralan siya sa oras na iyon at ang kanyang ama ay kailangang magtrabaho. Sinabi ni Deco sa lahat na walang saysay na pakinggan ito dahil napakabata pa niya para mapabilang sa pambansang koponan. Sa kabila nito kinakabahan sila na pakinggan ang anunsyo ng national squad ng Brazil para sa 1958 World Cup. Si Deco ay walang pag-asa na mapili para sa pambansang koponan at sa kanilang pagtataka ay napili si Deco. Nabigla siya sa balita at hindi makapaniwalang kasama siya sa team. Bago siya umalis sinabi sa kanya ng ama na simula noong 1950 ang Brazil spirit ay namamatay sa bawat laro. At may pag-asa na si Deco na buhayin ito.
Ibinigay niya sa kanya ang kanyang lumang uniforme na may pangalang Pele. Nagbahagi ng kwento ang kanyang ama nang siya ay naging professional footballer. Gusto niyang makipaglaro sa magandang Jenga. Umiskor siya ng 5 goal gamit ang kanyang ulo sa isang laban. Ngunit sa isang sandali ay napuno siya ng pagdududa at humantong ito sa kanyang pinsala. Ito ang sandali na tumigil siya sa paniniwala sa kanyang sarili. Umalis si Deco at kalaunan ay nakipagkita sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Ang isa pang manlalaro na nagsasanay din ng estilo ng Jenga ay nagsimulang itulak si Deco. Ngunit ito ay naging isang biro dahil si Oscar Isaac ay isang cool at mabait na tao. Ipinakilala niya si Deco sa lahat ng mga miyembro ng koponan. Gayunpaman ang pangunahing bituin para sa mga mamamahayag ay si Jose, ang mayamang batang lalaki na nangbuli kay Deco noong bata pa sila. Tinutuyan niya ulit si Deco na sinasabing kulang siya sa modernong estilo ng paglalaro tulad sa Europa. Ang mga reporter ay pinagtatawanan ng ilang manlalaro na nananatili sa kanilang estilo ng Jenga. Hinarap sila ni Pele o Deco, ngunit pinuto sila ng coach ng pambansang koponan. Nangako na hindi nalalaruin ng koponan ang estilong Jenga. Pagkatapos noon ay tinawag ng coach ng pambansang koponan si Pele para sa isang pulong at binalaan siya laban sa paglalaro ng estilong Jenga ng football. Sa susunod na araw na sinubukan ni Pele na maglaro sa European na paraan gaya ng iminungkahi ng coach ngunit nahihirapan siya. Si Jose ay patuloy na tinutuya ang mga manlalaro ng Jenga sa harap ng mga mamamahayag na binabanggit na sila ay naglalaro ng hindi maganda. Nagreklamo si Pele kay Scott Isaac na naglalaro sila ng masama dahil hindi sila pinapayagang maglaro sa kanilang paraan. Sa panahon ng laban kung saan ang coach ay dapat na pumili ng panimulang lineup, si Pele ay nagpupumilit na maglaro sa European na paraan. Sa huli nagpasya siyang isagawa ang Jenga play at hinihiling ng coach na itigil niya ang paggawa nito at iba pang mga manlalaro hindi aprobahan ang mga aksyon ni Pele. Bilang isang resulta nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili na humantong sa isang hindi tumpak na galaw. Nasugatan ang kanyang tuhod. Ang doktor ng koponan ay nagsusuri sa kanya at malungkot na kinukumpirma na ang pinsala ay maaaring magpaalis sa kanya sa World Cup. Sa gabi ay tinawagan ni Pele ang kanyang ina at sinabi ang tungkol sa kanyang injury. Nabigla ang kanyang ina sa narinig, ngunit hinihikayat pa rin siyang magkaroon na may pananampalataya at pangalagaan ang kanyang sarili. Sa sumunod na hindi masabi ng doktor kung gaano katagal bago gumaling si Pele sa kanyang injury. Pero huli na para palitan si Pele kaya nagpa siya ang coach na kunin pa rin siya. Ang mga mamamahayag ay patuloy na kinukutsa ang estilo ng Jenga na binabanggit na ang isa sa mga Brazilian na manlalaro ay nasugatan ang kanyang sarili habang sinusubukang maglaro sa estilo ng Jenga. Ang World Cup ay nagsisimula at ang koponan ng Sweden ay pinagtatawanan ang koponan ng Brazil para sa kanilang maliit na sukat at primitive na estilo. Sa kabila ng pagiging madaldal si Jose ay walang sinabi sa kanilang depensa. Ginagamot ng doktor ang pinsala ni Pele gamit ang tradisyonal na gamot sa Brazil at binanggit niya na ang mga referee dito ay nag-iingat ng bola pagkatapos ng bawat laro. At nangako na dadalhin ang panalong bola sa Brazil. Pagkakataong ay unti-unting gumaling si Pele. Samantala ang Brazilian team ay namamahala na manalo sa starting games. Dahil ang mga laro ay masyadong brutal at mapagkompetensya. Ilang mga manlalaro mula sa koponan ang nasugatan kasama na si Jose. Ang coach ay nagtanong sa mga doktor tungkol sa pinsala ni Pele na mas mahusay kaysa sa inaasahan. Nang walang ibang pagpipilian si Pele ay naglaro para sa kanyang bansa. Lumapit ang doktor kay Pele at binalaan siya laban sa paggamit ng Jenga. Dahil masyadong delikado para sa kanyang may sugat na tuhod. Sa susunod na eksena si Pele kasama ang kanyang koponan ay pumunta sa field kasama ang kanyang coach na nagpapaalala sa kanya na manatili sa plano at maglaro ng European na paraan ng football. Pinagtatawanan ng mga komentariste si Pele na mukhang maliit, kahit na sa kanyang mga kasamahan sa koponan ay malinaw na siya ang pinakabatang manlalaro. Sa oras ng laro si Pele ay naglaro gawa ng sinabi ng kanyang coach. At ang mga manlalaro ay nabangga siya sa kanan at kaliwa. Sa kabila nito nagtagumpay ang Brazilian team na manalo sa laro laban sa USSR team. Sa semi-final game laban sa France nahanap ng Brazilian team ang kanilang mga sarili na nakabuntot sa score na 1-0. Pagkatapos ng first half, habang tinitingnan ni Pele ang dressing room sa panahon ng break ay napansin niya ang mga nanlulumo at nasugatan ng mga manlalaro na nasaran ng loob. Lumapit siya kay Jose na humihiling sa kanya na palitan siya sa second half kung bumuti ang pakiramdam ng kanyang binti. Gayunpaman tumanggi si Jose na nagpapaliwanag na hindi siya handang maglaro ng football. Pagkatapos ng kalahating laro ay bumalik si Pele upang maglaro at kapag na-miss niya ang isang pass ay tumingin siya kay Jose na tumango sa kanya at sinasang ayunan ni Pele. Pagkatapos ay inaatake ni Pele ang bola at nagsimulang mag-dribble sa pagitan ng mga manlalaro ng madali. Nag-utos ang coach na umatras, ngunit hindi pinakinggan ni Pele. Ang mga tao ay natigilan habang si Pele ay mahusay na nagpapatalbog ng bola sa ibabaw ng mga manlalaro na umiskor ng isang napakagandang goal para sa kanyang koponan.
Samantala ang kanyang ama ay buong pagmamalaki para sa kanya sa harap ng TV sa bar. Habang ang score ay nakatabla, nagpatuloy sa pag-score si Pele ng 2 pang goal para makuha ang tagumpay para sa kanyang koponan at masiguro ang kanilang pwesto sa finals. Ngayon sa halip na kutsain siya ng mga komentarista, tinawag si Pele na 17 anyos bilang phenom. Pagkatapos ng laro ang ama ay umuwi at sinabi na ang kanilang anak ay mas mahusay at naka-score pa ng 3 goal. Habang ang panghuling laban sa Sweden ay papalapit, ang Brazilian national coach na tinitipon ang koponan para sa isang pulong at inutusan ang koponan na maglaro ng European na paraan ng football. Sinisikap niyang turuan sila ng ilang strategic na taktika at inirekomenda na tularan nila ang ginamit na pormasyon sa pamamagitan ng mga Swedish na manlalaro. Sa pagsasanay sinusubukan gawin ng mga manlalaro na maglaro sa mga pormasyon. Ngunit wala siyang nakikitang improvement sa games. Ang koponan ay nanonood habang ang Swedish team ay nagsasagawa ng malupit na laro laban sa German team. Kilala ang Sweden sa kanilang maruming estilo ng paglalaro. Isa sa mga German na manlalaro ay nasugatan ng mga Swedes na humantong sa pagtatapos ng kanyang karera na nagdulot ng takot sa mga Brazilian. Sa panahon ng press conference sa pagitan ng dalawang koponan na pinagtatawanan ng coach ng Swedish team ang paraan ng paglalaro ng Brazil. Idinagdag pa niya na kung magpapatuloy ang Brazil sa paglalaro ng parehong estilo ay matatalo sila sa finals tulad ng ginawa nila noong 1950. Binanggit din niya na mabilis nilang mawala ng kakayahan si Pele, sinimulan niyang ipahiya sa lahat ng Brazilian na manlalaro na isa-isang binibigkas ang kanilang mga kapintasan. Sa gabi tinawagan ni Pele ang kanyang ama at ibinunyag ang tungkol sa mahirap na sitwasyon ng koponan. Nang marinig ito ng kanyang ama na iminumungkahi sa kanya ng kanyang ama na pag-isahin ang koponan tulad ng dati niyang ginagawa noong bata pa siya. Si Pele ay magsisimulang i-bounce ang bola sa cafeteria ngunit ang lahat ng koponan ng Brazil ay nalulumbay. Sinusubukan niyang hamanin ang mga manlalaro na kunin ang bola mula sa hotel patungo sa pinakamalapit na parola. Nang hindi bumabagsak sa lupa tulad ng dati noong mga bata pa sila. Ngunit ang ilan sa mga pangkat ay humiling sa kanya na huminto sa pag-ikot sa paligid. Sinuportahan ni Jose si Pele at isa-isa nilang sinimulan ang hamon na sinimulan nilang sipin ang bola na hindi bumababa sa lupa. Sa oras ng laro aksidente nilang nasira ang isang cake sa kusina at natamba pa ang isang lalagyan ng asukal sa mesa. Nagalit ang coach nang makitang nagloloko ang kanyang koponan. Nagawa nilang mailabas ang bola sa hotel nang hindi ito tumatama sa lupa. Ngunit nabigo si Pele na may sigawa ang finish ang cake at nahulog sa tubig. Kinabukasan tinipon ng coach ang koponan at inamin ang kanyang pagkakamali sa pagtuturo sa kanila ng pormasyon at iba pang estilo ng football sa Europa. At kahapon habang hinahabol nila ang bola sa paligid ng hotel ay napagtanto niya na ang Jenga ay ang kanilang estilo na ginagawang kakaiba at kamanghamanghang ang football ng Brazil sa mundo. Ngayon ang araw ng finals at ang parehong mga koponan ay handa na upang harapin ang isa't isa. Dahil sa kanilang magkatulad na unipormeng kulay ang Brazilian team ay itinalaga sa asol na jersey. Sa simula ang mga manlalaro ng Sweden ay nagsimulang sadyang itulak si Pele sa pagtatangkang manakit sa kanya. Ang Swedish team ay nakascore sa loob ng 4 na minuto. Pagkatapos ng game ang lahat ng Brazilian supporters ay nabigla sa Swedish players na umiikot sa paligid ni Pele na pinipigilan siyang makuha ang bola. Ngunit sa lalong madaling panahon ng mga Brazilian na mga manlalaro ay bumuo ng kanilang mga sarili at si Pele ay tumulong upang i-score ang unang goal para sa koponan ng sunod-sunod. Ang ina ni Pele ay pumasok sa bar at nakita ang kanyang anak na nanalo sa World Cup. Sa lalong madaling panahon ng huling sipol at ang laro ay nagtatapos sa scoreline na 5-2. Nanalo ang Brazil sa World Cup sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Si Pele ay nanghihina dahil sa labis na emosyonal at pagod. Lahat ng mga kasamahan ni Pele ay binuhat si Pele sa kanilang mga balikat. Lahat ng Brazil ay nagdiriwang ng kanyang tagumpay. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa mga tunay na sandali matapos manalo ang Brazil sa finals noong ika-29 ng Hunyo taong 1958. Idineklara si Pele na national treasure ng Brazilian, siya rin ang pinakabatang manlalaro na nakapuntos ng goal sa World Cup, siya rin ang nag-iisang manlalaro na nanalo ng 3 FIFA World Cup sa isang record. Dito nagtatapos ang palabas. Salamat sa panonood kaibigan.